Samantala upang matiyak na hindi na lalala pa ang tensyon sa Makati City, patuloy pa rin nakabantay ang pambansang pulisya sa City Hall nito. Samantala ipinaubaya na lang ng DILG sa DOJ ang pagresolba sa political crisis doon. Si Alvin Baltasar sa detalye. Mananatili ang puwersa ng pulisya sa bisinidad ng Makati City Hall kung saan nananatili ang tensyon bunsod ng hindi pa rin maresolba sa kung nasa kaninong poder ngayon ang pamamalakad sa lungsod. Ayon kay PNP-PIO Chief Police Chief Superintendent Generoso Serbo, pangunahing concern nila ay ang matiyak ang peace and order sa lungsod at kung kinakailangan anyang magdagdag sila ng puwersa ay kanila itong gagawin. Ito ay nasa jurisdiksyon na ni Serbo ng Ground Commander na siya ring magbibigay ng assessment kung maaari nang mag-pull out ang tropa ng kapulisan na naroroon sa lugar. Part of the Philippine National Police, kailangan maglatag po tayo ng deployment dito para tiyakin na walang mangyayaring gulo, walang mangyayaring karahasan. Dumistansya naman ng PNP sa usaping legal sa pagitan ng kampo ni Makati Mayor Junjun Binay at Vice Alcalde na si Romulo Peña. Ayon kay Serbo, labas sila sa legal battle ng dalawang kampo at ang focus lang anya nila'y mapigilan ang posibleng gulo, partikular sa pagitan ng mga taga-suporta ng dalawang grupo. Ito yung mga usaping legal na masasabi kong labas na sa field namin dito sa Philippine National Police. So, speaking for the Philippine National Police, ang mga pulis po natin sa Makati City na nakadeploy po ngayon ay para magpalaganap o to ensure yung seguridad, to ensure yung orderliness nung general area. Sa kabilang banda, ipinauubaya na ng DILG sa Department of Justice ang pagresolba sa usapin ng kung sino ang dapat na nasa poder ng kapangyarihan ngayon sa lungsod ng Makati. Sa first statement na inilabas ng DILG, kung ano ang ipapasya ng DOJ, yun na lang anya ang dapat na masunod. Depensa kasi ng mga Binay, nakakuha sila ng TRO sa korte kaya sila ang dapat manatili sa kapangyarihan. Pero sa panig naman ni Peña, sinabi nitong nakapanumpa na sila bilang OIC bago pa man dumating ang temporary restraining order na sinang-ayunan naman ng DILG. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.